sa ating lahat mga kaibigan. Ito pong aking ginagawa ngayon. Naglilinis ako ng pakainan ng aking mga broiler. Ayan, ito po yan mga kaibigan. Kailangan linisin natin kasi yung pagka kumakain kasi sila, sinasampan nila yung mga paan nila rito. Kaya matigas na yung mga feeds na nabasa sa kanilang mga paa, sumasampa sila dito kaya marumi na, kaya kailangan nating linisin every other day natin nililinis to. Yan, may na tayo ngayon, may 6 na araw na yung ating mga broiler. Bukas mga kaibigan, i-update ko kayo sa aking mga alaga. Papakita ko sa inyo. Ito nga, papakita ko sa inyo. Tapos may konting nalalaman na tayo dito sa ating pag-aalaga ng broiler. Kaya isi-share ko rin sa inyo mga kaibigan, lalo na po doon sa ating mga kaibigang mga OFW na gustong umuwi na rito. Baka sa kanila makatulong ito kasi minsan kasi may nag-comment po na OFW, sabi nga niya pagka uwi niya ng Pilipinas gusto niyang magtayo ng business. Ayan, pwedeng gawin nating pag-uumpisa natin ng ating business itong mga pagmamanukan mga kaibigan. Itong sa akin subok ko muna kung mag-click naman, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy po nating gawin ito mga kaibigan. Ito po yung nililinis ko. Ayan. Kailangan tanggalin mo yung tawag dito, yung ito, kailangan tanggalin mo ito para malinis mo mabuti yung mga gilid ng kainan nila kasi nakadikit yung mga doon, yung mga natanggal. Madali lang matanggal yung parang alambre. Ayan po. Kailangan nating linisin yung nila, yung kainan para naman malinis yung pagkain nila. Kinakainan nila. Yan. Ito. Ayan, tapos na. Ito rin yung yung painuman ko. Ito tinanggal ko na muna kasi bali dalawa yung bali 4. Sa isang kwarto, dalawang ganito painuman. Ayan. Dalawang painuman sila. Ayun, tinanggal ko muna para malinis ko. Pinaltan ko ulit ng panibagong karton yung mga apakan, mga sisiyo. Tapos yung isang galon doon na ganito nakalagay na. Kaya tinanggal ulit natin itong isa para mapalitan din natin ng tubig. Ito pala yung yung saan ba yun? Yung vitamins ko ng mga broiler ko. Ito yung nirecommend sa akin ng poultry supply. Ayan. Ayan po. Vitamin Pro yung vitamins na inirekomenda sa akin ng poultry supply. Yan. Unti-unti po nating unti-unti po nating malalaman yan yung pag-aalaga ng mga broiler. Pero napakarami pa pong dapat nating alamin para matutunan po natin mga kaibigan yung wastong pag-aalaga ng mga broiler. Hindi ibig sabihin na tayo ay laking probinsya, may mga may mga manok tayo, di ba? Ganun lang yung pag-aalaga ng manok, yung mga native karamihan, di ba? Hindi pala ganun. Kailangan pagka pumasok ka sa isang business kung tawagin, kailangan mong alamin yung mga proseso para ibigay mo yung wastong pagkain, pagbibigay ng vitamin sa ating mga alagang broiler. Ayan. Ito, ipakita ko sa inyo mga kaibigan, yung maliit lang yung kulungan ko, pero kasi yun nga nasabi ko nung una sa vlog ko na sana para sa mga RTL
yung kulungan na yan para sa mga RTL. Kaya lang, wala nga akong makuhang mga RTL. Kaya, ang ginawa ko, nag-order na muna ako ng mga broiler. Yung broiler muna ang pinasok ko. Kaya, ano sila, medyo masikip sila kasi 100 heads yung in-order natin na broiler. Ay, ipakita ko sa inyo mga kaibigan yung mga ano natin, mga sisiw natin. Update na rin sa ating mga broiler mula nung pagdating. 1 day old sila ngayon, 6 day old na sila. Ayan. Ito medyo dilim na pero maya pa natin sila ilawan. Nagpalit na ako ng ayan karton, sinapin ko na muna. Pinaltan ko yung sapin nila na karton. Ayan, medyo masikip nga sila dito, kaya kailangan natin mag-extend ng kulungan pagka medyo malaki na sila, kasi hindi po pwedeng dito lang sila sa liit nito, magsisikipan sila dyan kasi 100 heads na sila. Dito bali 55 itong nandito yung mga ano natin, yung mga broiler natin na nandito sa isang kwarto 55, tapos doon naman sa iba, sa isa dito sa kabila, yan ang laman nito. Ay, yung nilagay ko pala dito, ano sila 50 52, ay hindi, dito pala sa kabila ano pala 40 ano lang 45 lang, tapos dito naman sa kabila 57. Ayan, 57 kasi namatayan sila ng dalawa mula nung pagdating ng pagka-deliver nila dito sa akin. Yung isa po na ano na kaagad namatay na pagkahapon. Tapos yung isa naman kinabukasan na ano rin siya, na deadball rin siya mga kaibigan. Hindi nakatagal sa, siguro sa dala na rin dun sa stress nila sa biyahe. Kawawa naman. Pero sa awa ng Diyos, ngayon, mula nung ilang araw, mula nung Martes, isa ang nagiging mortality natin. Tapos pangalawa, Merkulis, nagkaroon ulit ng isang patay. Tapos mula nung Huwebes hanggang ngayon, Lunes, wala na tayong nagiging mortality. Kaya pasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi na nagkaroon ng mortality yung ano natin, yung mga broiler. Ayan po sila mga kaibigan. Tingnan mo, high tech yung ano natin, yung heater. Pansamantala naman to kasi ito sira ng kuan, may butas na itong ano natin, yung kasirola. Yun ang nilalagyan ko ng uling. Tapos inanuhan ko ng uling sa gabi. Kasi sa araw naman, kagaya kanina, hindi ko na muna sila hinihitiran kasi maganda naman, may araw naman dito kanina. Kaya binuksan ko itong mga ano, yung mga nakatakip na tarapal ito. Ito hindi ko lang muna ibaba kasi nakalagay dito yung isang painuman natin ng manok, ng broiler natin. Tinanggal ko ito kasi nagpalit ako kanina ng sapin. Ito, yung isa namang painuman ito, nakalagay na dito. Yun muna ang pinagamit ko sa kanila. Ayan, yung kulay madilim yata kasi medyo hapon na. Ang kulay nitong vitamins na to mga kaibigan, parang ano siya, parang maroon. Alanganing pink naman. Ayan, magandang kulay, parang violet din. Magandang kulay, yan ang kulay ng Vitamin Pro. Ayan po sila, natutulog. Yung iba natutulog, nakahiga. Kanina pala, nagkaroon pala ng isang mga kaibigan, yung isang parang napilay. Ang taba kasi niya. Hindi ko pa sinubok ito na itimbangin kasi dapat tinitimbang na sila. Kung ilang grams na sila. Ayan, ito pinakamali ito. Ayan, tuloy tayo doon sa sinabi ko kanina, yung ganito kataba yun. Yung, ayun
ganito kataba yung na ano, parang napilay. Hindi siya halos makatayo. Kaya tinanggal ko siya, nilagay ko siya sa isang maliit na karton para hindi siya madadaganan nung iba. Nagdadaganan kasi sila pagka nakaramdam sila ng lamig. Pero pagka nahitiran sila, kanya-kanya na silang higa dyan mga kaibigan. Hindi sila nagpapatong-patong. Ganyan pala nakikita ko. Pagka giniginaw pala, nilalamig yung broiler natin, nagsisiksikan sila sa isang sulok, nagpapatong-patong. Ayan, pinapatungan nila yung, kawawa naman yung nasa ilalim, pinapatungan nila. Kaya ang ginawa ko, yung kanina yung may napilay nga, tinanggal ko muna para mapag-isa siya. Kaya nilagay ko dun sa sa maliit na karton, pinaarawan ko. Tapos yung may dalawa dyan na maliit, sinama ko na rin kasi parang giniginaw, nilalamig sila kanina. Ito yun maliit na to. Itong dalawang to, ito yan, ito yan ito yan, dalawang maliit, no. Ang liit nila, parang siguro naligaw yan, hindi kuan yan, hindi 45 days, ano yan, native yan. Native kasi ang liit niya, sila lang ang naiba, dalawa silang ang liit. Ayan, so kanina mga kaibigan, mga bandang alas 3, binalik ko na rin sila dito. Kaya ayan na yung dalawang maliit kanina, sinama ko na dyan. Tapos yung isang mataba na napilay, magaling na siya, tumatayo na siya, tumatakbo na siya. Kaya binalik ko na rin dito. Hindi ko na lang malaman dyan kung alin dyan, kasi pare-pareho naman ng hitsura nila. Ayan, mga sisiw, pare-pareho naman ng hitsura nila. Kaya hindi ko na matandaan. Dapat pala, yun nga, dapat nilagyan ko ng tanda kanina, yung paa. Ayan po, basta importante, magaling na siya. Ayun, ito pala yung medyo maliit din ito. Ayan. Siguro ang maliit diyan nasa mga 5-6. Ang medyo maliit, pero yung iba ang gaganda, ang tataba nila. Ayan na sila, nakahiga na sila. Pagka hindi sila giniganaw, ganyan ang ginagawa nila mga kaibigan. Yan, bagong palit lang yan ng karton, pero ayan na naman, maya ipot na. Yan, kaya hindi basta-bastang mag-alaga ng ng broiler. Kaya doon pala sa ating mga kaibigan, mga OFW, kung nais niyong mag-business ng ganito, pagmamanukan, marami pa po tayong dapat alamin kung paano natin maibigay ng wasto yung tamang nutrition sa ating alagang broiler, yung pagpapainom ng vitamins. Ayan. Yan, bukas po o kaya sa isang araw i-update ko kayo sa aking mga alaga. Titimbangin ko na sila kung ilang grams na sila. Yan, ito pala yung heater natin dito sa kabila, lata. Dapat ganito, lata, kasi manipis lang, maganda ang init niya. Pag nilagyan mo siya ng uling, maglalagay ako ng uling ngayon, tapos halimbawa alas 5 ng hapon, pag naglagay ako ng uling ngayon, mga 2 dakot, yan, ang ganda ng init niya, na iikot yung init doon, umaabot doon sa dulo. Tapos tatakpan ko ito kasi hindi naman pwedeng hindi nakatakip, kasi dito sa bubong na iinitan dito, delikado. Kaya lalagyan natin ng takip yan, para yung takip na rin nagbibigay rin ng init. Pagka tinakip ko na ito, umiinit siya, nagbibigay din siya ng init, kaya umiikot yung init dito sa loob ng higaan na ng kwarto. Dito pala hindi ko pa napalitan, papalitan ko pa yan pagkatapos nitong video natin. Ayan po, kukunti pa lang ang ating kaalaman, kaya hindi ko pa masyadong ma-share sa inyo mga kaibigan yung iba pa, dahil nag siseminar pa tayo sa may may pre-seminar naman sa YouTube din.
Kaya pwede rin kayong manood, pwede rin ninyong buksan yung channel ng yung pinapanood kasi yung free seminar about dito sa pag-aalaga ng manok, yung si Team Atubi. Ayan, i-search nyo lang mga kaibigan para kung gusto nyong matuto rin ng pag-aalaga, madagdagan yung kaalaman nyo sa pag-aalaga ng mga broiler. Ayan, i-search natin para madagdagan ang kaalaman natin kung gusto po natin na matuto o nais natin mag-alaga ng mga manok. Ayan po, hanggang dito lang po muna mga kaibigan yung video natin. Sa next update ko po, medyo may maidadagdag na po akong base doon sa aking mga napapanood na yung aking nalalaman, isi-share ko rin po sa inyo. Kaya maraming po salamat at magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. God bless po sa ating lahat. Bye bye po. Thank you.